Pinangalanan na ni Police Superintendent Rafael Dumlao ang sinasabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na narco general na padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na si Ji Ik-ju na pag-aari nito ang golf set na natagpuan sa funeraria na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng biktima. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Ang tinukoy ni Police Superintendent Rafael Dumlao, si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo bilang padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Ayon kay Dumlao, ipinagmamalaki noon ni Santa Isabel na bata siya ni Garbo kaya't napasok siya sa Directorate for Intelligence. Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung kaya't natanggap ito sa AIDG. Subalit nilinaw nito na hindi siya ang tinawagan ni Garbo upang i-accommodate si Santa Isabel. Later on, sinasabi na personal nga rin siyang tao ni General Garbo. Tawag na sa kanya is anak, no? And personally, no, may mga hinahandle silang personal business na pinapahandle. Sinabi naman ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na patuloy pa ang isinasagawa nilang investigasyon sa kung sino ang nakausap ng general sa AIDG. Sa ngayon, yung formal investigation natin ay tumatakbo. So, antayin muna natin kung ano magiging resulta ng investigation na kinakandak ng AIDG. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na golf set ni Ji Ik-jo ang natagpuan sa Grim Funeral Service sa Caloocan na magtungo ito sa AKG kanina. Ayon sa legal officer ng AKG na si Attorney Dennis Wagas, ito ang ipinangbayad ng grupo ni Santa Isabel sa punerarya para tanggapin ang bangkay ng biktima. Itong golf set which was identified ng misis ng ating kidnap victim po. So this was the inventory, then marked dun po sa place ng insidente. Aniya, malaking tulong ito sa isinasagawa nilang investigasyon laban sa grupo ni Santa Isabel. Ang golf set ay nakuha sa punerarya kagabi matapos maghain ng search warrant ang anti-kidnapping group sa lugar. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tutol si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na gawing state witness si SPO3 Ricky Santa Isabel na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa isang press conference sa Malacanang, humingi ng paumanhin si General de la Rosa sa pagkakasangkot ng mga pulis sa kaso. Aniya, hinagbis at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa mga tiwaling tauhan ng pulisya na sangkot sa naturang krimen. Very angry, very offended, and kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. Well, it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Eh, kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa hiya. Hiyang-hiya ako. Nakilala na ang may-ari ng punerarya na pinagdalhan ng labi ng Korean businessman na si Ji Ik-ju, ngunit posible umanong nakalis na ito ng bansa ngayon. Itong balita ni Grace Casin. Isang incumbent barangay captain ang may-ari ng Grim Funeral Homes ang punerarya sa Caloocan na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ayon kay Caloocan Mayor Oscar Malapitan, nasa ikalawang termino na ito bilang punong barangay sa Barangay 165. You might be referring to Barangay Captain Ding Santiago. He is an incumbent barangay captain of Barangay 165. Isa umanong dating pulis sa Caloocan si Santiago at nadestino sa Northern Police District. Base umano sa kwento ng mga dating pulis na nakasama nito sa trabaho, matagal nang magkakilala sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Santiago. According doon sa mga lumang pulis sa Caloocan, mga nakasama niya raw yan sa district.
Kinumpirma rin ng alkalde na nakaalis na ng bansa si Santiago noon pang January 8. Buwan-anya ng Disyembre na mag-file ito ng leave upang bisitahin umano ang kanyang mga kaanak sa Canada hanggang February 8. Sinabi pa ni Mayor Malapita na sa kasalukuyan ay hindi pa sila nagsasagawa ng anumang investigasyon dahil wala pang formal na kasong nakasampa laban kay Santiago. Sa kabila nito, tiniyak naman niyang handa silang makipagtulungan sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng anti-drug campaign ng pamahalaan at mga akusasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Yes, Rosalie. Magandang gabi, Monica. Matindi ang ginawang pag-question ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kritiko ng kanyang anti-drug war. Partikular na nga dito ang simbahang Katoliko. Ayon sa Pangulo, matindi ang suliraning kinakaharap ng bansa hinggil sa iligal na droga. Subalit sa halip-an niya na tumulong ang simbahang Katoliko sa pagsugpo nito ay inaakusahan pa ang pamahalaan ng extrajudicial killings. Tanong ng Pangulo, bakit hindi ginagamit ng simbahang Katoliko ang pondo nito sa pagtulong sa mga mahihirap? Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung nais naman ng mga paring Katoliko na matapos ang mga drug-related killing sa bansa, dapat na pangaralan ng mga pari ang kanilang mga miyembro dahil karamihan ng mga involved sa illegal na droga sa bansa ay mga Katoliko. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 75 opisyal ng Philippine National Police sa Malacanang kaninang hapon. Sa huli, muli itong nagbigay ng garantiya sa mga opisyal ng pulisya na kung gagampanan ang katungkulan ay susuportahan niya ang mga ito at ipagtatanggol. Monica, samantala sa ibang usapin naman, kasabay ng nalalapit na paggunita sa ikalawang taon ng madugong Mama Sapano incident ay sinabi ni Pangulong Duterte na meron siyang isang question na nais niyang itanong ay kung bakit noong araw ng Mama Sapano clash ay hindi agad nagbigay ng rescue or ng air assets para mailigtas ang mga tauhan ng pulisya na rumoresponde sa araw na yon. At sa mga darating na pagkakataon ay nais na rin kausapin ang mga naulilang pamilya ng mga SAF trooper at bigyan ng kaunting tulong. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa'yo sa studio. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Iginiit ni Solicitor General Jose Calida na may karapatan ng Pangulo na magdeklara ng martial law kung mayroon itong nakikitang seryosong banta ng panganib sa bansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sinang-ayunan ng Office of the Solicitor General ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang isip na magdeklara ng martial law sakaling malagay sa peligro ang sitwasyon ng bansa. Ayon kay Solgen Jose Calida, tungkulin ng Pangulo ng bansa na pangalagaan at protektahan ang bansa at ang mamamayan sa oras na malagay ito sa peligro. A president to do something for his country when it is already on the throes of danger. In other words, somebody has to be responsible. Somebody has to stand for the Philippines. Ipinaliwanag pa ni Solgen Calida na maaari ring magdeklara ang Pangulo ng martial law sa mga pagkakataon bukod sa itinatakda ng konstitusyon tulad ng invasion at rebellion. Cannot put the president in a box and tell him you only do these things. Because the president cares for the country, and if the country faces imminent danger and nobody is acting, then the welfare of the people is the supreme law.
Samantala, sang-ayon naman si Calida na magkaroon ng amendment sa konstitusyon, partikular na ang probisyon na nagsasabing hindi hihigit sa 60 araw ang deklarasyon ng martial law sa bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Mga commuter, pinag-aaralang mabigyan ng subsidiya ng pamahalaan kung matutuloy ang panukalang dagdag buwis sa mga produktong petrolyo. Malaking pondo na gagastusin sa pagpapatayo ng MRT-LRT Common Station, kinwestiyon ng ilang grupo. Tungo ito sa AKG kanina. Ayon sa legal officer ng AKG na si Attorney Dennis Wagas, ito ang ipinangbayad ng grupo ni Santa Isabel sa punerarya para tanggapin ang bangkay ng biktima. Itong golf set which was identified ng misis ng ating kidnap victim po. So this was the inventory, then marked, then po sa place ng insidente. Aniya, malaking tulong ito sa isinasagawa nilang investigasyon laban sa grupo ni Santa Isabel. Ang golf set ay nakuha sa punerarya kagabi matapos maghain ng search warrant ang anti-kidnapping group sa lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tutol si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na gawing state witness si SPO3 Ricky Santa Isabel na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa isang press conference sa Malacanang, humingi ng paumanhin si General de la Rosa sa pagkakasangkot ng mga pulis sa kaso. Aniya, hinagbis at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa mga tiwaling tauhan ng pulisya na sangkot sa naturang krimen. Very angry, very offended, and kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. Well, it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Eh, kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa hiya. Yang hiya ako. Yes, Rosalie. Magandang gabi, Monica. Matindi ang ginawang pagkwestiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kritiko ng kanyang anti-drug war. Partikular na nga dito ang simbahang Katoliko. Ayon sa Pangulo, matindi ang suliraning kinakaharap ng bansa hinggil sa iligal na droga. Subalit sa halip-an niya na tumulong ang simbahang Katoliko sa pagsugpo nito, ay inaakusahan pa ang pamahalaan ng extrajudicial killings. Tanong ng Pangulo, bakit hindi ginagamit ng simbahang Katoliko ang pondo nito sa pagtulong sa mga mahihirap? Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung nais naman ng mga paring Katoliko na matapos ang mga drug-related killings sa bansa, dapat na pangaralan ng mga pari ang kanilang mga miyembro dahil karamihan ng mga involved sa iligal na droga sa bansa ay mga Katoliko. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 75 opisyal ng Philippine National Police sa Malacanang kaninang hapon. Sa huli, muli itong nagbigay ng garantiya sa mga opisyal ng pulisya na kung gagampanan ng katungkulan ay susuportahan niya ang mga ito at ipagtatanggol. Monica, samantala sa ibang usapin naman, kasabay ng nalalapit na paggunita sa ikalawang taon ng madugong mamasapa. Kilala na ang may-ari ng punerarya na pinagdalhan ng labi ng Korean businessman na si Ji Ik-ju, ngunit posible umanong nakalis na ito ng bansa ngayon. Itong balita ni Grace Casin. Isang income
Incumbent barangay captain ang may-ari ng Dream Funeral Homes ang punerarya sa Caloocan na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng Korean businessman na si Ji Ik Ju. Ayon kay Caloocan Mayor Oscar Malapitan, nasa ikalawang termino na ito bilang punong barangay sa Barangay 165. You might be referring to Barangay Captain Ding Santiago. He is an incumbent barangay captain of Barangay 165. Isa umanong dating pulis sa Caloocan si Santiago at nadestino sa Northern Police District. Base umano sa kwento ng mga dating pulis na kasama nito sa trabaho, matagal nang magkakilala sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Santiago. According doon sa mga lumang pulis sa Caloocan, mga nakasama niya raw yan sa district. Kinumpirma rin ng alkalde na nakaalis na ng bansa si Santiago noon pang January 8. Buwan-anya ng Disyembre na mag-file ito ng leave upang bisitahin umano ang kanyang mga kaanak sa Canada hanggang February 8. Sinabi pa ni Mayor Malapitan na sa kasalukuyan ay hindi pa sila nagsasagawa ng anumang investigasyon dahil wala pang formal na kasong nakasampa laban kay Santiago. Sa kabila nito, tiniyak naman niyang handa silang makipagtulungan sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng anti-drug campaign ng pamahalaan at mga akusasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Pinangalanan na ni Police Superintendent Rafael Dumlao ang sinasabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na narco general na padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na si Ji Ik Ju na pag-aari nito ang golf set na natagpuan sa funeraria na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng biktima. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Ang tinukoy ni Police Superintendent Rafael Dumlao, si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo bilang padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Ayon kay Dumlao, ipinagmamalaki noon ni Santa Isabel na bata siya ni Garbo kaya't napasok siya sa Directorate for Intelligence. Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung kaya't natanggap ito sa AIDG. Subalit nilinaw nito na hindi siya ang tinawagan ni Garbo upang i-accommodate si Santa Isabel. Later on, sinasabi niya na personal nga rin siyang tao ni General Garbo. Tawag na sa kanya is anak, no? And personally, no, may mga hinahandle silang personal business na pinapahandle. Sinabi naman ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na patuloy pa ang isinasagawa nilang investigasyon sa kung sino ang nakausap ng general sa AIDG. Sa ngayon, yung formal investigation natin ay tumatakbo. So, antayin muna natin kung ano maging resulta ng investigation na kinakandak ng AIDG. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na golf set ni Ji Ik Ju ang natagpuan sa Dream Funeral Service sa Caloocan. Ang incident ay sinabi ni Pangulong Duterte na meron siyang isang question na nais niyang itanong ay kung bakit noong araw ng Mama Sapano clash ay hindi agad nagbigay ng rescue or ng air assets para mailigtas ang mga tauhan ng pulisya na rumoresponde sa araw na yon. At sa mga darating na pagkakataon ay nais na rin kausapin ang mga naulilang pamilya ng mga SAF trooper at bigyan ng kaunting tulong. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Iginiit ni Solicitor General Jose Calida na may karapatan ng Pangulo na magdeklara ng martial law kung mayroon itong nakikitang seryosong banta ng panganib sa bansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sinang-ayunan ng Office of the Solicitor General ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang isip na magdeklara ng martial law sakaling malagay sa peligro ang sitwasyon ng bansa. Ayon kay Solgen Jose Calida, tungkulin ng Pangulo ng bansa na pangalagaan at protektahan ang bansa at ang mamamayan sa oras na malagay ito sa peligro. A president to do something for his country when
it is already on the throes of danger. In other words, somebody has to be responsible. Somebody has to stand for the Philippines. Ipinaliwanag pa ni Soljan Calida na maaari ring magdeklara ang Pangulo ng martial law sa mga pagkakataon bukod sa itinatakda ng konstitusyon tulad ng invasion at rebellion. Cannot put the president in a